ko ang maraming bayan. Tama? So, sumunod kay Abraham sino? Si Isaac. So, ito mamamatay na si Isaac. At gustong makatiyak ni Isaac na yung tipan na ginawa ng kanyang ama at ng Panginoon na tinupad rin niya at ng Panginoon ay siya rin tipan na matutupad naman pagdating sa kanyang anak. And the problem was, the birthright was already stolen. Yung karapatan bilang panganay ay nawala na kay Iso dahil sa panluloko ni Jacob. So, anong nangyari dito sa chapter 27? Nakita natin na namalaman ni Rebecca na mamamatay na si Isaac at gusto niya nang ibigay yung blessing sa kanyang panganay na si Iso. So, tinawag niya ito si Jacob. Hindi mabuti, ha? So, yung magnanay, kasi paborito po ni Rebecca, si Jacob. Paborito naman ni Isaac, si Iso. So, yun ang problema pag namamang na you play favorites sa inyong pamilya. Yan, ano? So, beware, parents. So, anong nangyari? Magkasapakan yung magnanay. Ayan. Sa kalukuhan. Nagkasundo. Ay, sorry. Nagsapwatan. Kung ang ibig sabihin. Tagalog rin yun. Kasapakat. Kasapakat ko yan eh. Ibig sabihin, kasapwatan ko yan. So, nagsapwatan yung magnanay. Nalukuhin yung tatay. Para lang yung birthright, makinig, yung birthright na unang ninakaw ni Jacob, now, this time, hindi na lang siya birthright. Magkakaroon na siya ng katuparan. See, finally, is the day when the birthright will truly be Jacob's. So, anong nangyari? Ito na naman. Nagluto na naman. Mapapansin ninyo, itong luto-luto ito, delikado eh, no? Luto yung nanay. Then, alam na natin yung kwento, pinagsuot ng balahibo si Jacob dahil pala si Iso ay balbon. No? So, huli ka balbon. So, ano nangyari? Pinagsuot ng balat ng hayop. Para nga naman pag ginapa ni Isaac, kasi bulag na si Isaac eh. Ay mapagkamalan niyo talagang si Iso. So, to cut a long story short, ano nangyari? What happened? Dinigay ng Diyos, ni Isaac, yung blessing niya kay Jacob. That's a problem. Now, here's the thing. Yung birthright, yung blessing ng birthright, the moment it is given, it cannot be recovered. Hindi ko alam mo siraan siya nito. Tuloy-tuloy. Okay. So, ulitin ko yung birthright, yung blessing ng birthright,
cannot be recovered anymore. Okay. So, yun ang nangyari. Nanakaw yung birthright. Pero anong greater implication itong deception na ginawa nitong magnanay? Okay? What's the greater implication? Here's the greater implication. Dahil doon, nasira yung samahan, yung kabal, at nasira maging yung samahan sa loob ng pamilya. See? Napakalungkot doon. Now you turn to Genesis 27. Okay. In Genesis 27, 4-5. Ask you to bear with me ako ginagawa yun. In Genesis chapter 27, verse 45. So, anong nangyari? Matapos na magsakwatan si Rebecca at saka si Jacob, eventually natapos si Jacob, kaya rin yan na gusto siyang makalit ng kanyang kapatid. At natakot din si Rebecca para kay Jacob. Pero hindi lang para kay Jacob, maging para kay Esau. Kaya sabi ni Rebecca sa Genesis 27:45, mawawala ka sa akin ang pareho kong anak sa loob ng isang araw. Kasi iniisip mo, baka na magpakatayo ko ng kapatid. So, mawawala ng sa isa yung sapwatan ginawa nila dito. Okay. Salamat po. Okay, that's the point. So nakikita niyo ang kayang gawin ng kasinungalingan sa buhay natin? Nakikita niyo ang kayang gawin ng kasinungalingan sa buhay ng tao the moment na ito ang piniiral. Yung panloloko. Sa tayong mga Pilipino, meron tayong kasabihan sa Tagalog. Dalawa lang ang uri ng tao sa mundo. Yung manloloko at yung nagpapaloko. Merong pangatlo, yung loko-loko. Okay. Pero the point that I'm trying to make is this, mga kapatid. Basta may deception, handaan yan. Kahit na maliit na deception, magiging ugat yan ng pagkawasak ng maraming ugnayan. More so sa loob ng pamilya. Mga mister, nakatibiyak ba kayo sa mga sarili nyo na walang deception na nangyayari sa buhay nyo? Mga misis, kayo ba? Ang maliliit na bagay na pinakakatago-tago natin na pwedeng maging ugat ng pagkawasak ng anumang ugnayan, lalo na ng ugnayan pangpamilya. Kasi yung kwento ni Jacob, ni Esau, ni Rebecca, ni Isaac, pamilya yun eh. Hindi po aksidente na nirecord ng Biblia itong pangyayaring to. Hindi to aksidente. Ha? Ito ay isang patotoo. Pagbabala ng Panginoon sa atin na kapag ka ang kasinungalingan ng umiral, tiyak yan, may pagkawasak na mangyayari. Now, to give you a greater way of what I am teaching, John 8:44. Okay? In John chapter 8, verse 44, Jesus
referring to the Pharisees, makinig kayo, Jesus referring to the Pharisees called them or told them, you are the children of your father, the devil. He was a deceiver from the very beginning. Now kayo, gusto niyo ba matawag na anak ng inyong amang si Satanas? Gusto niyo ba? Gusto niyo ba matawag anak ng demonyo? Anak ng demonyo kasi sinungaling ka. At yung tawag, hindi ng sino man, kundi sa Jesus mismo ang tumawag. Mas ang mga sinungaling, anak ng kanilang ama, si Satanas. Kung may mas bibigat pa dyan, ewan ko na lang. Ewan ko na lang kung may mas bibigat pa dyan. So these are the three things that we learned about us. No? About Jacob and Esau. I'm trying to put them in captions so that madali natin mag-grasp. Three things that we learn about Jacob and Esau. Number one, ano yung number one? When we choose temporal things or temporal things of value over things of eternal value, we forfeit our birthright as Christians. Number two, when we disobey our godly parents, we dishonor them and God. Number three, deception risks us off from the people closest to us. Okay, those are the three things that we learn about us. About us. But I don't want us to leave this place na alam lang natin yung sarili natin. Yung tungkol sa atin, yung tungkol kay Esau, yung tungkol kay Jacob. Na hindi natin nakita yung tungkol sa Diyos. So, three things that we learn about God from this story. And there are three things that we can learn about God. Number one, God is in the business of restoration. That's why the title is Restoration, Mystery, and Blessing. God is in the business of restoration. So, lumipas ang maraming taon. Nagkahiwalay si Jacob at si Esau. No? Naglayo sila na landas sa takot ni Jacob na baka siya patayin, baka siya gantihan ng kanyang kuya. Meantime, namatay naman yung kanilang mga magulang. But here's the point. Nagkaroon ng pagkakataon na magkasumbong muli ang magkapatid. So, ano nangyari? In Genesis 32, chapter 32, verses 1 to 21. And Genesis chapter 33, verses 1 to 11. So makikita natin dito, itong si Jacob. Meron pa rin no? Ito yung sariling diskarte ni Jacob. Sa kagustuhan yung magkasundo sila ni Esau. Pati pala yung lagay ay galing sa Bible. So lumang gawain na ito ng tao. So para sila matiyak niya na magkakasundo sila ng kuya niya, anong ginawa niya? Kasi pagkayaman-yaman ni Jacob yumaman na siya. Now, bakit siya yumaman? Bakit siya yumaman? Ha? Pinangako na ang pagpapala ay mapupunta kanino? Kay Abraham na kanyang lolo, kay Isaac na kanyang tatay, at eventually sa kanya, sa pagnanakaw niya ng karapatan bilang maging panganay, at pagnanakaw niya ng blessing na para kay Esau, pinagpala pa rin siya. Pinagpala pa rin siya. Namayani yung pagpapala sa buhay niya. Mamaya malalaman, mamaya nababangitin ako tungkol dito. Okay. So, tumahan na lang sa resort, nagkaroon ng pagkakasunduan
nagpatawaran yung magkapatid at dahil pinipilit ni Jacob na yung kanyang alay ng pakikipagkasundo ay tanggapin ng kanyang kuya, eventually nanaig siya. Tinanggap yun ng kanyang kuya. Pero, huwag niyo kalimutan, si Esau man ay pinagpala. Pinagpala pa rin si Esau. Kasi yung pangako ng pagpapala, hindi lang naman para kay Jacob kundi para sa angkan at lahi ni Abraham. So, damay pa rin siya. He was still blessed. Okay. Now, when we say that God is in the business of restoration, the relationship of these brothers will eventually restore. Question. What needs to be restored sa buhay natin ngayon? What needs to be restored? I'll tell you something. Before I came here, I thought I cannot make it. I was in pain. Kaya mapapansin ko pa upo ko. I was in pain, really in pain. Masakit yung aking kabiliran. So, mga nakakaalam na may sakit ako. No? At kanina, I kept on praying. Hindi ako tumayo talaga during the whole time that we were singing. Hindi ako tumayo, nakaupo lang ako. But I was praying. I was really praying. Lord, I believe. I always said this declaration sa buhay ko. And this is my declaration. I will share it with you. I always tell the Lord, Lord, you are my healer. You are my healing. You are my health. You are my hope. You are my life giver. I always declare that. I always declare that. And somehow in the mercy and goodness of God, strength was restored. Right now, the pain, very minimal. Almost wala akong nararamdaman. I feel a little bit weak, pero wala na yung pain na katulad na nararamdaman ko kanina pagdating ko dito. Bakit? Because our God is in the business of restoration. In Psalm 51 verse 12, the psalmist prayed, restore unto me the joy of your salvation. So when you sin, when you have fallen astray, lumayo ka, pakasama ka, the time will come, you can pray, Lord, panumbalikin mo yung init sa puso ko, panumbalikin mo yung sigla ng aking pananampalataya. Kung naglalamig na tayo, that is something that we can pray for. In Jeremiah 33 verse 6, we can pray for the restoration of our healing. Yes, we can pakitay po yan, itong mga babanggitin kong verses. So, Psalm 51 verse 12, Jeremiah 33 verse 6. In Job chapter 42 verse 10, makikita natin that after all the misfortune that Job underwent, the Lord restored to him all his riches and blessings. See, God is restoring. Always restoring. Ninakawan ka ng diablo ng ganito, ibabalik sa iyo ng Diyos, higit pa. Ano pa? Psalm 23 verse 3. Ang sabi doon, He restoreth my soul. Ang Panginoon ang nagpapanumbalik ng sigla ng ating kaluluwa. No?
And then, in Isaiah 61, verse 7, we find that God restores the honor and blessing to Israel. Nagkasala ang Israel, sumuway. Sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero sa bandang huli, nangako pa rin ang Panginoon that He is going to restore blessing and honor. Okay. In 1 Peter chapter 5, verse 10, He restores strength. Okay? So I'm just mentioning some. Okay. Deuteronomy chapter 30, verse 3. It says, fortunes and mercy are restored by the Lord. Okay? And then Malachi chapter 4, verse 6. God promised the restoration of family relationships. Wow. Kailangan ko yun. Alam mo, ako sa pamilya namin, I'm praying for the restoration of one relationship. Oh well, at least two. Dalawang pamangkin namin na nahiwalay sa akin. No? At wala na kami communication sa kanila. Yung isang pamangkin ko, anak ng iko ko sa kanyang unang asawa, nung naanal yung kanilang marriage, dinala ng nanay niya sa Canada. Pagmula nung hindi na namin nakausap yung bata. Binata na, well, may asawa na nga ngayon. Yung isa ko namang pamangkin, anak ng panganay namin, nagkaroon sila ng di pagkakaunawang magtatay, pati kami mga tiyo at tiya na damay. So I'm praying for that. And I believe that promise in Malachi. But the day will come when the Lord will restore everything. Now, this, for me, is the verse about restoration. Ephesians 1:10. Ephesians 1:10. We turn to that for a while. Turn to Ephesians chapter 1, verse 10. Sino po nakakita na? Sige po, pakibasa. Yan ang nakakita, Ephesians 1:10. Nasaan kayo? Baka nasa Genesis pa kayo, nasa Efeso na ako. Ephesians 1:10. What does it say? Very weak yung translation sa Tagalog eh. Ipunin ang lahat ng bagay. No? Para sa sabihin mo, to save all things. Kasi to restore all things in Christ. The Lord already promised it. Now, this is our birthright as Christians. To claim what was stolen. To claim back what was stolen from us.